Kasi meron talaga siyang Miss Universe aura. Lalo pag naayusan ng bonggang-bongga. Siya yung talagang pwede mong sabihin na, wow, super Latina. Now, let's go to Eloisa. Undoubtedly, siya yung medyo kinakabahan ako. Hello there! This is Friend About once again. We're gonna talk about Miss Universe Philippines. Thank you very much for those who watched my latest vlog about Winwin Marquez's Passerella and that very unique and out-of-this-world body movement that overpowers and overshadowed Passerella itself. So, mas sikat yung kanyang kadyot or kaldag kaysa sa kanyang lakad. Basically, walang masasabi sa kanyang lakad, pero yung kanyang kakaibang kadyot or kaldag or whatever term you might apply to that kind of move. Bahala kayo. Today, we're gonna talk about the front runners. You know, the front runners among those who are beginners when it comes to national pageantry. I'm gonna give you my insight on Miss Universe Philippines Laguna, Miss Universe Philippines Malayaklan, and Miss Universe Philippines Southern California. Sino ang mas pwedeng manalo? Diyan lang kayo. Okay, so kahit mukha tayong kahit mukha tayong haggard versosa, mas okay na siguro ito kasi nag-reflect sa salamin yung ating liwanag. It's very hot nowadays. Grabe, sobrang init. So pasensya na kayo, medyo basa-basa na yung ating damit. Anyway, let's focus first on Malayaklan. She was gorgeous. Her name is, sorry I wasn't able to prepare that, Taylor De Luna. And then, isabay na rin natin si Miss, sorry. I just reviewed Eliza G. Wood's performances during the Miss Universe Philippines Laguna at yung mga pre-activities ng Miss Universe Philippines. So mamaya ako sabihin sa inyo yung aking mga opinion tungkol sa kanya. Now let's go to Miss Malayaklan and Miss Ifugao. Ifugao has become part of the popular circle of candidates. So lumilevel up na siya. Lumilevel na siya actually sa mga kilala na. Sino pa yung mga kilala na? Of course si Winwin Marquez. Of course si Eliana Maria Duana. Of course, si Atisa Manalo. Isama na rin natin dyan si Miss Tagig. Sino pa? Miss Sultan Kudarat. Yun, silang lima talaga yung famous sa competition this year. Pero yun, masimula nang mapasama si Miss Ifugao sa top 8 swimsuit sa Aqua Boracay. Mas lumakas yung kanyang pangalan. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya na niyang lusutan ang top 5 because napakahirap talaga. But with the way she talks and expresses herself, malamang sa hindi. Kung doon lamang ibabase o i-judge ang pagkuha ng top 5, pasok na pasok. Now, Malayaklan does the same thing. She also has a lot of things to say in English. Alam niyo naman dito, huwag na tayo magpaka-plastic. Kapag nakaka-English ka ng bonggang-bongga, na wala na yung mga redundancy, ang daming laman, merong mga hugot-hugot na kayang i-explain sa salitang Ingles, wala na. Kuhang-kuha na niyan ang, hindi lang mga hurado, kundi yung mga pageant aficionados, pageant fans. O kasi ganoon talaga eh, sinanay tayo ng ganoon, even dito pa lang sa mga local pageants, dito sa mga probinsya, sa school competitions, diba? Parang kamali ka ng SNR, boo, ang maririnig mo. Malamang laglag ka na agad because mahina yung grammar mo. So, yun ang basihan natin ng pagiging matalino. First and foremost is not basically how you speak English and how you use the English language, but how grammatically correct your speech is, or your remarks is, or your answer to the question is. Ganon. So, dapat patanggal yun. Ang mahalaga kasi yung content.
yung essence ng iyong sinasabi. Pero, hindi talaga mawawala. Yun na talaga yung kalakaran sa Pilipinas. That's why, kung hindi rin lang kaya, magtagalog ng bonggang-bongga. Now, between the two, during the swimsuit round sa Aqua Boracay, mas malikot si Miss Ifugao, and she would usually look sa sides, na parang na-question ko yun, na dapat focus ka. So, later on, I found out na, oo nga pala, ang judges nga pala ay nandun sa side. At halos wala ka na makita sa harap dahil nandun na yung mga lights and cameramen, photographers. So, okay lang yung ginawa niya because nandun talaga yung importante. Nandun sa kabila, ang Miss Universe officials, Miss Universe Philippines officials, nandun naman sa kabila yung mga judges, and makikita mo rin yung mga tao. Dito talaga halos wala ka na makita. From my point of view sa YouTube, mas focused sa harap si Miss Malay Aklan. And mas slow. So pareho silang impactful in their own styles. Actually, dun sa pagpili ko ng my own top 8, ay munti ko nang ipasok si Miss Malay Aklan sa place ni Miss Ifugao. Pero kung it's a tie sa points ko, for example, siguro, yun, that's why nakapasok si Miss Ifugao because mas siya, mas playful, which is basically a requirement when you are executing a swimsuit. Mas bubbly yung personality. Yun, that's for me. So, pareho silang maganda, but at this point, I doubt if they would be given crowns in case they don't make it to the top 5. But who knows? Diba doon natin malalaman yan sa preliminary competition. Doon natin talagang mararamdaman yan. Ay, hindi lang mararamdaman, doon natin talagang makikita yan. Yan. But basically, pag nakapasok sila sa top 5, which gaya nga nasabi ko is medyo may doubts ako dahil ang lakas nga ng laban, ay in case may laban sila talaga ng bonggang-bongga doon. Because they have great communication skills. Now, let's go to Eloisa. Undoubtedly, siya yung medyo kinakabahan ako. When I was watching the swimsuit round, the swimsuit show sa Aqua Boracay, hindi talaga ako makapayag na hindi siya makapasok doon because she delivered a great performance in a swimsuit. I think it was finesse. I think it was on point. I think it was well calculated. Sa physical, she was towering. She was statuesque. She was a prominent figure. If you mix her with the other candidates, you would really notice her. She's gorgeous. Of course, I think there's an Indian blood or something, but she looks very Filipina. Unlike ng kahalimbawa kay sino Miss Universe Philippines 2020? Sino nga itong artista na ngayon? Bakit nakakalimutan ko siya? Dapat, siya? Sino nga ito? Sorry. Nakalimutan ko. Pasensya na kayo. Oh my God. Sorry. Sorry. Okay, so, Miss Rabia, how did that happen? Siya yung pinaka in demand kasi she's in showbiz na. Nakalimutan ko pa siya. I don't know. Maybe siya yung pinaka nagbigay ng least impression among our representatives na nakalipas na 15 years or 14 years. What do you think? Sabagay ako rin nasasagot niya. So yun, balik tayo doon. Nakalimutan natin. Si Rabia may mukha pa na Indian, pero wala akong masyadong makita sa kanya. Yun. So, I think yun ang edge ni Miss Laguna. And she knows how to walk. She knows how to mesmerize people. She's very charming. What else? Charismatic. Gorgeous. Lahat na. Di ba? So, physically wise, siya talaga yung pwedeng-pwede nating ipanlaban ng bardago lang sa Miss Universe stage.
the issue here is that medyo dun siya madedehado sa communication skills. I mean, she can speak well. At kahit kanina sinabi ko na hindi dapat natin gawin yung mga grammar. Pero may mga bagay minsan na beyond is and are, beyond where and was, beyond do and does. Ito yung, dito sa interview niya, na parang sinabi na, I am not belong. Ito yun. When I first ventured into modeling, rejection felt like a heavy weight. I felt like I am not belong. It was recorded, it was taped, it was edited. She could have done something if she really knew that she did commit something wrong, you know, grammatically. Pero hindi, walang nangyaring ganon. Yun pa rin na lumabas. Hindi naman babaguhin niya siguro na nag-edit from the Miss Universe Philippines camp. So it's only the candidate or the people behind her who should have changed it in the way it should be. Pero wala. Of course, I don't belong. Kung may i-correct pa ito, ay, just comment down below kung ako yung mali. Iyon, and then may mga moments na wala naman masyadong matagal na dead air or gap. Pero ano talaga, feeling mo pa rin na nangangapa siya. So baka dun siya mahirapan na pasok ang physical. Pero pagdating sa interview, importante kasi na makalusot ka sa top 20 or top 15 ng Miss Universe. Pagdating doon, bahala na. Pagandahan na lang. At pagdating sa Q&A na sa top 5, madali na rin yun. Di magtagalog siya. Pwedeng kumuha ng interpreter. And that would be a blast. That would be something for the history books because you were the very first who used our national language on stage. Maxine Medina almost did it. Pero nagbago pa rin. Nag-aalog sa kanya. Pero nag-English pa rin ang... So kung siya ay yun. Kaya lang kasi nga bilang Pilipina, mas nahihirapan tayo. Hindi man tayo magaling mag-English talaga ng super fluent. Minsan mas nahihirapan tayo sa Tagalog. So Taglish na talaga tayo. Yun. Pero ang hirap din actually na mag-interpret ka sa isang Pinay, aside from the fact na talagang mababash ka ng todo sa social media dahil malilinaw ang mata ng mga Pilipino sa paghahagip ng mali. Na moment na nagkamali yung interpreter ng bibigay ng pag-translate ng kanyang Tagalog sa English. Or maybe mahirapan mismo yung ating translator dahil marami mga words sa Tagalog na medyo mahirap ihanap sa English or the other way around, parang ganun. So I'm excited to find out how it would turn out in case na our candidate would speak in Tagalog and it would be needing an interpreter. So yun, I'm looking forward to seeing that kind of situation in the coming years, kung hindi man ngayon. Okay, so yun. Palagay ko ay walang kaduda-duda na you agree with me pagdating sa kanyang physical. And kung hindi masyadong bibigyan ng emphasis yun, if Miss Universe Philippines would only orient the judges na, okay, let them speak in whatever language they are very comfortable. They are comfortable in speaking. Or mag-Tagalog sila, or mag-Bisaya sila, or what. Alagay ko sinabi niya dati ni mag-Bisaya, mag-Cebuano, okay lang yan, sabi ni... Sorry. Busog. Sabi ng Miss Universe Organization, yun, sana ma-orient yun, ma-refresh ang mga judges about that, or ma-orient ang mga judges about that. Para... Kasi pagdating naman sa Miss Universe mismo, wala nang mang-oolay sa kanya. Kasi puro foreign candidates ang kasama niya. Diba? So, mag-English siya, mag-Bisaya siya, mag-Cebuano siya. As long as there's someone who would interpret it. Diba? So, yun. Ipagbunyi at ipagpangalandakan niyang ganda ng ating lingwahe. And that would be fine. That would be great, actually. Now, she can speak English. Kaya nga lang, don't get me wrong, she can speak. Kaya nga lang, syempre, iba yung dating kapag, alam mo na, dito nga sa atin kasi ganun. Kung nasa Thailand siya, syempre bongga-bongga na siya. Kung nasa Indonesia siya, syempre bongga-bongga na siya. Eh, nandito nga. Ang hirap kasi manood kapag you are worrying about
the candidate's ability to speak in English. Lalo pa kung nag-English na nga siya. Hindi ka pa masyadong kakabahan pag nagtagalog na sa Miss Universe stage eh. Pero kung nag-English na siya, tapos alam mo na ganito nga, parang may kaba, parang pinahihirapan nyo rin ang mga, sorry na putol tayo. Yun, kasi pagka ganun, parang pati tayo ng mga viewers, parang medyo hindi rin makahinga, parang nag-aalala. Diba? Na, naku, Diyos ko, ganyan-ganyan. Samantalang, kung alam natin na talagang bonggang-bongga na magsalita, gaya ni Michelle D. or sino pa ba yung mga tawag bonggadera? Si Catriona Gray, ay wala kang kakaba-kaba. Matalo sila, ay talagang yun ang fate. Pero kung sa boka, kumpiyansa ka. But here, kapag siya mag-represent, baka medyo mabiliokan tayo ng konti na alam natin makakasalita, pero hindi tayo sigurado sa effectiveness, sa clarity, sa coherence, mga ganun-ganung chenes ng speech. Pero, yun nga para sa akin ay siya yung medyo kinakabahan ako. Kasi meron talaga siyang Miss Universe aura. Lalo pag naayusan ng bonggang-bongga. Siya yung talagang pwede mong sabihin na, wow, super Latina. Pag naayusan, ay nako, don't dare me. Siya talaga yun. So sana ay makasagot siya lagi sa mga tanong na daraan niya sa Miss Universe Philippines. At hindi rin naman ganun ka-bongga si Chelsea, diba? Hindi rin ganun karatsada. Pero nagbigay sa atin ng bonggang representation. Kaya feel ko kayang-kaya pa rin niya. Medyo dehado siya sa iba, pero yung iba naman dehado sa kabuuan ng kanyang personalidad. Ang ganda. So, it's a tie. Yun. So, I hope makalusot siya. Sana malusotan niya lahat ng hurdles. Because, kung gandahan talagang labanan, kasama ng katawan, siya talaga. As of now. As of today. So, maraming salamat sa inyong lahat. Abangan natin ang performances ang gagawin ng tatlong ito. And good luck sa kanilang tatlo. At good luck din sa kanilang mga fans. This is your friend Robato and see you again.